Guys, ito ulit tayo sa ating new vlog, ano. Bali, pupunta tayo ngayon sa customer from parking. Pupunta tayo sa customer tumawag sa atin. Ang sabi niya ay malamig naman yung unit na carrier ko na window type. Kaso nagpipindot siyang mag-isa o tumutunog siyang mag-isa, nagsiselect siyang mag-isa. Yan. So, tinignan natin bakit ganon. Lumalamig naman siya, wala naman siyang error eh. Tumutunog siyang mag-isa, nagbi-beep siyang mag-isa. So, tignan natin mga kaibigan kung ano yung naging problema nito. Bakit muna tayo sa taas, ano? And dito tayo sa parking. Punta tayo ng elevator para umakyat. Punta tayo sa 5th floor. Yan, ano. Mahirap mag-parking dito sa mga condo unit eh. Kaya kailangan diskarte lang eh. At pakiusap sa customer. Minsan kailangan mo magpunta sa labas para maghanap ng parking, pay parking, lalo na pagkapunta ka Makati, sa Taguig, yan, Manila. Yan, basta mga condo unit, talagang kailangan mong mag-sacrifice kung saan ka magpa-park. Siyempre, kailangan mo magdala sa sakyan dahil may mga gamit ka eh. Ang mahirap, wala kang dalang gamit. Kulang-kulang yung tools mo, ano? So, kailangan kompleto. Kaya magdala ka na ng sasakyan kung kinakailangan. Yan. So, dito tayo sa 5th floor na tayo mga kaibigan, ano? Yan. Pupunta na tayo sa customer. And itong kanyang unit, kasama na yung kanyang pamilya, mga kaibigan nagpupunta dyan. Yan. Okay. So, tignan na natin mga kaibigan, ano? Yan yung kanyang unit na carrier. Yan. Binuksan na natin, tingnan natin kung ano yung naging problema. Bali, hindi ko na naipakita sa inyo na nagbibip siya kasi mahirap tansyahin eh. Hindi ko agad na video yung kusa siyang nagbibip at nagsiselect na mag-isa. Parang pinipindot mo sa remote, eh, wala namang gumagalaw, di ba? So, pakita ko sa inyo mamaya mga kaibigan kung ano ba yung naging problema at bakit nagiging ganon. Yan, ano. Pag kayo electronics technician, makikita nyo kung bakit ganon. Pero kung ikaw ay ordinaryong aircon technician, ipapagawa mo pa to, papatrace mo pa to sa electronics technician din, ano. So, ito yung naging problema niya at ito yung dapat nyong gawin kung sakali man na magkaganito yung aircon ng inyong customer, ano. Pero rare lang itong pangyayaring ito. Ayan, nakita nyo ba mga kaibigan? Tinanggal natin yung kanyang tack switch ang tawag dyan. Tinanggal natin, ano. Bali, kanina, hindi ko na ipakita sa inyo kung paano tanggalin kasi medyo mahirap tanggalin yan eh. Yan, so tinanggal natin. At ang gagawin natin, kapag natanggal nyo, lagay nyo sa bote ng alcohol. Sa lagayan na maliit, kanyan sa plastic na ganyan. Ibaba nyo dyan, tapos pindot-pindutin nyo. Ikot-ikutin nyo para matanggal yung kanyang dumi sa loob. At pagkatapos tuyuin nyo, gamitan nyo ng blower or kaya hipan nyo na lang, matutuyo din yan. Yung hihip na bigla, hihipan ganon para matanggal yung kanyang alcohol, ano. Matutuyo yan sa loob mga kaibigan. At pagkatapos yan, dahil natanggalan natin gamit yung soldering pump, ano, ginamitan natin kanina. So ang gagawin natin, ibabalik natin yan dun sa board. Yan. Ang naging problema kasi, dumudumi yan dahil hindi ginagamit ng may-ari. Lagi ang ginagamit nila remote. Yan, ano. So pakita natin mga kaibigan, ano, kung ano yung nagiging itsura niya o nagiging yung kanyang continuity kung pag pinindot mo meron na ba o wala. Yan. So kung papansinin niyo mga kaibigan, yan, meron siya tas nawawala. Kanina, hindi ko lang naipakita sa inyo, pag pinindot nyo o hindi man pinindot, meron siyang resistance. Meron siyang continuity. Ibig sabihin, marumi na talaga o kaya naman may contact sa loob. So pag ganyang marumi na, kailangan nyo na talaga siyang palitan o kaya linisan gamit yung alcohol, ano mga kaibigan. Yan, gagamitan nyo ng alcohol. Kaya dapat nyong gawin, ibabad nyo muna sa alcohol katulad ng pinakita ko sa inyo. So inisa-isa ko yan mga kaibigan para makita nyo na dapat ay wala siyang continuity kapag tinanggal mo yung pagkakapindot mo at may continuity at pagka pinindot mo siya. Yan, gamit yung aking tester na may beeper, doon ko malalaman na may continuity na siya at kung wala na siyang continuity pag ni-release mo yung iyong daliri sa button, ano. Ang tawag diyan tack switch mga kaibigan. Bali yan ay 6 na tack switch, ano. So ibabalik natin yan
At pag binalik natin, dapat hindi na siya magloloko. Yan, hinangin natin mga kaibigan. Take note pala mga kaibigan, mas magandang gamit yung panghinang sa halip na 30 watts, gamitan nyo ng 40 watts. Bili kayo ng 40 watts na na soldering iron. Yan, kasi pagka 30 watts medyo mahina, minsan hilaw yung hinang niya. At saka yung inyong soldering lead dapat medyo manipis para hindi masyadong marami kung pag naglagay kayo dyan sa component, pag hininang nyo, hindi masyadong marami yung matunaw So gamit ko dyan ay 40 watts na soldering iron at lahat yan hininang ko pa isa-isa. Yan. At saka tignan nyo mga kaibigan, kapag katapos yung hinangin, dapat wala siyang sobrang hinang kaya dumikit dun sa kapwa niya lead kapwa niya component, tapos nahinang, delikado yun, magsushort yan, so magkakaroon ng ibang error yan, magkakaroon ng problema. Kaya as long as malinis nyo yan gamit yung thinner, lacquer thinner, saka toothbrush, pwede nyong gawin yon. Pero dahil wala ko nun, inisa-isa ko na lang at kinudkud ko na lang yung mga sobrang hinang dyan, sobrang soldering lead, para hindi magkaroon ng shorted. Pero dapat yan, meron kayong lacquer thinner at saka toothbrush para mabrush nyo yung board sa likuran, matanggal yung mga dumi-dumi o kaya yung varnish nya na nagkalat. Kasi natatanggal yan pagka hininang mo, natatanggal yung varnish, kumakalat. So ayan mga kaibigan, na kompleto na natin yung kanyang paghihinang Bali, ibinalik natin yung kanyang mga tack switch. Tack switch ang tawag dyan mga kaibigan, tack switch yan yung mga itim na button na yan. So pinipindot natin para malaman natin na okay siya. Okay, babalik na natin yung mga kaibigan sa kanyang lagayan at saka malaman natin kung ano yung magiging result. At yan, take note din mga kaibigan, kapag yung tack switch nyo ay hindi na gumagana ng maayos, kahit nalinisin nyo, palitan nyo na lang ng bago. Bibili kayo, order kayo, siyempre sasabihin sa customer, babayaran nila yan. Siyempre parts yan sasama yung sa charge yan mga kaibigan. Kung ano yung service charge nyo, yung warranty at saka yung parts, magkakasama yan, mag-a-add yan. Kapag medyo kuripot yung customer, ay bahala na kayong dumiskarte kung ano yung gagawin nyo mga kaibigan. Yan. So binalik natin mga kaibigan, i-screw na natin iyan, tapos itetesting natin. Yun lang ang naging problema niyan, yung tack switch na marumi. Wala siyang error kasi lumalamig siya, hindi nag-o-off yung kanyang compressor. Nagpo-push button lang siya mag-isa. Nagbibip lang siya mag-isa, so nagse-select siya mag-isa dahil lang dun sa tack switch Ayan mga kaibigan. So binalik na natin at ilagay na natin yung kanyang cover mga kaibigan. Yung cover niyan ay detachable lang naman, wala siyang screw. Ang may screw diyan yung kanyang board na nandyan sa paa nila, maliliit na screw, 4 na screw yan. So dapat meron kayong maliit na precision screw para matanggal nyo, kasi minsan hindi kasi yung standard screw dyan. Dapat kailangan nyo ng precision screw para mabuksan nyo yan. Okay, testingin na natin mga kaibigan. Ilalagay na natin yan sa mismong receiver o dun sa mismong board na nasa control control board. So yan, kasi nakaseparate yung receiver na yan yung module na yan yung kanyang push button kasama yung kanyang tawag dito, yung sensor, andyan yan. Kaya dapat nakasakit yan, socket type. Ayan mga kaibigan, naka-on na siya. Yan. So, yan lang mga kaibigan yung kanyang problema at nag-yellow na siya. Ibig sabihin naka-on na yung compressor, Ayan, medyo clog nga rin yung yung unit na yan, pero napagtsatsagaan din naman nila at kasi medyo kuripot yung customer niyan, kaya hindi ko na lang sinabi, basta mag-on lang okay na. Kasi pagka ganun, questioning ka na naman, sa halip na magpagawa, hindi magpapagawa. Yan Kaya dapat diskarte lang mga kaibigan para kumita tayo. Pero hindi naman natin inaano yung customer Hindi naman natin pinagsisinungalingan. Hindi tayo nagsisinungaling sa kanya. Basta ang mahalaga, lumalamig yung unit kasi wala siyang pangbayad. Yan. Ang mahalaga, tanggal natin kung ano yung nirereklamo ng customer. Kung ano yung nirereklamo niya, yun ating ito-troubleshoot. Otherwise, kung sabihin ng customer na ano pa yung mga problema niyan, hindi sabihin nyo sa kanila kung ano yung problema para gastusan nila. Pero kung ano lang yung pinapagawa sa'yo dahil medyo nga kuripot, yun lang ang gawin mo.
So lumalamig na siya at wala na siyang nagbibip, wala na siyang tumutunog na beep na nagse-select. Yung 18 na makikita nyo dyan mga kaibigan, wala nang ano yan, kanina nagbabago-bago yan, high pan, low pan, tapos yung temperature nagbabago-bago din, nagse-select mag-isa kasi nga marumi na yung kanyang tact switch. So kailangan nyo lang mga kaibigan ay linisin yung tact switch para matanggal yung problema, no mga kaibigan. So ibalik nyo lang mga kaibigan yung yung pinaka sa tube sensor niya, no. Huwag niyo kakalimutan na ibalik yun kasi magloloko rin iyan, lalo na kung yung ginagamit pinagawang aircon sa inyo ay Panasonic, nako napaka-sensitive din sa tube sensor. Yan, binalik na natin at wala nang problema. Alright mga kaibigan, para sa inyong kaalaman, punta uli kayo sa susunod na video dito sa aking channel at huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-share at i-like ang aking video. At pagkatapos ay mag-comment down below kayo dyan sa aking dito sa video na ito na ginawa natin, mga kaibigan. So may natutuhan na naman kayo mga kaibigan sa aking video at pakisuyo na i-share nyo nga ito tulad ng sinabi ko kanina, paulit-ulit na ako. Okay, more power sa inyong lahat mga kaibigan. And sana susunod na video magkita-kita muli tayo at okay na yung unit na yan. Yan, kaya susunod na pagkakataon may mga matututuhan agad kayo kung kayo ay nakapollow sa aking channel at nakasubscribe sa aking channel, no? Okay, salamat sa inyo mga kaibigan. More power to all. Have a nice day.